Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Gemini, we have Chiron. We have healing. So, this is really beautiful, Gemini, kasi meron ng healing, meron ng healing. This is really a beautiful blessing na magkakaroon ka na ng healing. And yung healing na to, maaaring hindi lang ito sa iisang parte ng buhay mo. Hindi lang ito sa isang aspeto. Hindi lang ito healing ng kunyari physical ailments, no? Baka ang iba sa inyo, mayroong mga physical ailments na you're going through at baka ngayon magsisimula na ng pagaling, no? Yung kung ano man ang physical discomfort na ito na nararanasan ng iba sa inyo. Maybe you are going to receive that healing energy, ng Divine Universe and Archangel Raphael at magsisimula ng makabalik, no, sa dating form ang inyong pangangatawan or ang inyong kalusugan. For others of you, maaring healing ito, emotional. Baka meron kayong pinagdaan ng separation, meron kayong pinagdaan ng paghihiwalay, merong tampuhan sa inyong karelasyon, maaring ganon. So, you never know. Baka, 'di ba? Yung healing na to also will cover that situation, no? At maaring mag-heal ka na with or without that person sa buhay mo. Maaring ngayon din magiging mas maayos na ang inyong sitwasyon, mas maging maayos na ang inyong pakiramdam. This could also be healing in finances, 'di ba? Kung meron din kayong mga problema sa pera, meron kayong mga financial problems, may mga financial difficulties kayo na pinagdadaanan, maaari, no, na sa ngayon din baka magkaroon na din kayo ng mga financial breakthrough at magiging maayos na ang inyong kalagayan, maaaring magkaroon na kayo dito ng success, magkaroon na kayo ng pagbuti ng iyong financial situation, no? So that is possible as well. So we have imagination. Ayan, with the Neptune energy. So, Gemini, maaaring sa ngayon, ang dami mo sigurong nai-imagine, ang dami mong ini-envision para sa sarili mo. At ang maganda rito, parang yung kung ano man itong ini-imagine ninyo, ano man itong bagay na to that you're trying to envision, parang hindi lang yun natatapos doon sa imagination. Kundi, feeling ko dito, habang ini-imagine mo ang isang bagay na gusto mong magkaroon ka or sitwasyon na gusto mong ma-experience mo, parang you are also taking action towards that. No? Parang sinusundan mo yung imagination mo na to, yung vision mo na to, ginagawan mo ng paraan, para na marating mo agad ito, na ma-experience mo agad ito. So, merong ano rito, merong action na ginagawa kayo. So which is really good. Kasi hindi lang ito natenga doon sa imagination ninyo, kundi ginagawa niyo ng paraan na marating mo to, ma-achieve mo to, ma-experience mo to, yung gano'n. So, and you are going to be very passionate about it, no? Feeling ko talaga, I can sense, I can feel na merong passion dito involved kasi parang yun nga, iniisip mo pa lang, ini-imagine mo pa lang, ginagawan mo na ng paraan. Ginagawa mo na yung mga practical steps, no, na kailangan mong gawin para na ma-achieve mo to. Kaya feeling ko dito, yung puso mo is filled with passion, filled with determination. Kaya ayan na, papunta ka na doon. At hindi magtatagal, no? Hindi magtatagal at maa-achieve mo to. Hindi magtatagal at mararating mo kung ano man yung vision mo dito. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat. So, your next message is body and soul. Ayan. So, Gemini, this could be related to this healing. No? So, feeling ko talaga makakabalik na yung dating form
ng inyong body and soul. So feeling ko talaga kung meron man kayong mga pinagdadaan ng physical problems or physical ailments, so siguro ngayon magiging magaling na kayo, no? Or papunta na kayo doon sa paggaling. And this is also a reminder para sa inyo na ipagpatuloy mo yung pag-aalaga mo sa inyong kalusugan. Prioritize your well-being. Dapat na lagi kayong nagkakaroon ng panahon, um, oras at atensyon sa inyong kalusugan, 'di ba? Pagsimula ka doon sa pagpapahinga, 'di ba? Kailangan meron kang oras sa pagpapahinga, pagtulog, at saka yung pagkain, no? Make sure na yung pinapasok mong pagkain sa iyong katawan ay talagang masustansya, yun talaga yung kailangan ng katawan mo, 'di ba? At iwasan na yung mga junk food, iwasan na kung ano man yung hindi makakabuti para sa inyong kalusugan para hindi na kayo muling magkasakit, para hindi na kayo magdagdag, no, or mag-accumulate ng kung anumang klaseng chemicals, no, na maaaring harsh sa inyong kalusugan, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, yung mga pagkain natin, mga inumin natin, may mga pinipili tayong nakakasama sa ating kalusugan. Kaya 'yun, sana maging ano kayo, mas maging aware kayo and conscious kayo sa mga pagkain at inumin na naipapasok ninyo sa inyong katawan din. Okay? So in other words, take care of your body, take care of yourself. All right? Take care of your health. So we have close encounters. Maaari na meron ditong time kayo sa pagninilay-nilay at pagmumuni-muni. Feeling ko dito magkakaroon kayo rito ng realization, ano, sa sa sarili ninyo na talagang maiisip ninyo at gagawin ninyo dito kung ano man yung necessary, 'di ba? Kasi nakakaramdam na talaga ang iba sa inyo dito ng pagod. Maaring ang iba sa inyo nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng stress, kaya siguro you're also going to decide na talagang bigyan ang sarili ninyo ng oras ng pagpapahinga. Bibigyan ninyo yung sarili ninyo ng oras ng pagbakasyon, 'di ba? Yung mga gano'n. Kaya siguro ngayon sa pagninilay-nilay at pagmumuni-muni, pagpapahinga ninyo, siguro mas makikilala mo ngayon yung sarili mo. Kasi 'di ba, during stillness, during solitude, mas nadidiscover natin ang sarili natin. Kasi minsan, 'di ba, kung lagi lang tayong busy, yun lang ang alam natin, 'di ba? Yun lang ang ginagawa lang natin kung ano yung kailangang gawin, o mga obligasyon natin, responsibility. Pero may mga katangian din tayo, may mga karakter tayo na nandiya diyan sa sarili natin pero hindi natin nalalaman, 'di ba? Kasi hindi naman natin kinikilala pa ang sarili natin. Minsan kapag may problema tayo, kapag may hardships na pinagdadaanan, do'n lumalabas, 'no, doon lumalabas yung mga parte ng pagkatao natin na on a daily basis when we are happy, hindi natin napapansin, 'di ba? So, what else? We have healing the heart. Wow. So, meron tayong healing the heart. So, baka ang iba sa inyo, no? Pwedeng meron ditong pinagdaan ng emosyonal, no? Na baka merong problema, emosyonal, no? Baka merong separation, nagkaroon kayo ng pag-aaway, matinding away ng inyong person siguro. Or yun nga, baka nagkaroon ng separation, nagkaroon ng heartbreak, no? But yeah, this is good, no, na you are on the healing process. So good for you, Gemini, na nagkakaroon na kayo ngayon ng lakas ng loob na mag-heal na, mag-forgive na, tanggapin na kung ano nangyari so that you will be healed and so that you can move on, no? So that's really beautiful. So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. So we have the puppeteer, explanations, apologies. So maaari, no, na ang iba sa inyo dito, Gemini, baka magkakaroon ng pag-uusap,
Pupuwedeng yung related yan dito sa healing the heart. Maaari na magkakausap kayo ng person na ito, na kung sino man, kung baka yung jowa ninyo 'to or ex-jowa ninyo, baka ngayon magkakausap kayo, and maybe kaya siguro kayo maghi-heal na din, nakapagpatawad na siguro kayo diyan at natanggap niyo na yung sitwasyon. Maybe ito na yung time na sa pakikipag-usap mo sa person na 'to, maaaring ito na yung turning point ninyo 'no, na masasabi ninyo na, "This is it, tutuldukan ko na 'to. I'm going to put the closure na sa sitwasyon na 'to sa buhay ko." So, maaari ngayon na magkakausap kayo, magkakaintindihan na kayo kasi mag-e-explain siya sa'yo, and ikaw din, maaaring you're also going to explain your side, 'di ba? At saka magkakaroon dito ng paghingi ng sorry, 'no? Mag-a-apologize, pupuwedeng ikaw din mag-a-apologize sa kanya, siya din maaaring mag-a-apologize sa'yo. Kaya ayun, so maaaring magkakahiwalay talaga kayo na maayos, 'no? Magkakahiwalay kayo na nagkaintindihan kayo, nagkausap kayo ng maayos, naintindihan ninyo ang bawat isa. Kaya maaaring ang iba sa inyo maaaring pipiliin 'no, na tuluyan ng, alam mo 'yun, tuldukan ang inyong relationship, pupuwedeng gano'n ang ganap. 'Yun ang napi-pick up ko dito 'no, but who knows, baka ang iba sa inyo sa pagkatapos ng pag-uusap, pagkatapos na magkaintindihan ano, alam mo 'yun, mag-apologize sa bawat isa, baka ang iba sa inyo baka mag-continue, bigyan ng panibagong pagkakataon ano, ang inyong person at ang inyong relationship na makapagsimulang muli. So, baka merong gano'n, pero ang nafi-feel ko din dito na malakas is totally this is a ano, closure. Yung pag-uusap ito is for the sake of closing that chapter in your life. Okay? So what else? We have the faith, accepting help and guidance. So for some of you, maaring merong kailangan ng tulong, maaaring meron ditong mag-a-advise in the form of advice, no, yung tulong na 'to, guidance, pupuwedeng gano'n. So baka you are consulting a mentor, a spiritual guide, a counselor, mga ganyan na siyang makakatulong talaga sa inyo, makakatulong sa kung ano man ang problema ninyo. So we also have the thief, ayan. So selfishness and seizing the moment. So, pwede rin ano, na ang iba siguro sa inyo rito, maybe will be selfish, maaaring ang napi-pick up ko dito pupuwedeng kasi kunyari, nanggaling ka doon sa lagi kang ikaw yung nagbibigay, ikaw yung tumutulong, ikaw lagi yung benefactor, for the longest time parang ikaw lagi puro ka out, puro ka give, 'di ba? Puro palabas, 'no? Puro palabas ang kung anong meron ka, pera, oras, energy, puro ka palabas, yung puro ka pagtulong, yung pina-prioritize mo yung kabutihan ng iba, yung laging pina-prioritize mo, laging on top of your list is yung makatulong ka sa iba. 'Di ba? Parang gano'n ka lagi. Tapos ngayon, maaring there is an opportunity na dadating sa buhay mo na parang mapapaisip ka, na parang, teka lang muna, parang all these years, 'di ba, all this time, puro ako nagbibigay, puro ko binibigay sa kanila, 'di ba? Puro ko tinutulong sa kanila, 'di ba? Mano ba naman na yung opportunity na 'to kunin ko naman para sa sarili ko. Kaya feeling ko ito yung sa ngayon ano, kumbaga sabihin na nating magiging selfish ka about that. Kasi binigay mo na lahat, nagbigay ka na ng todo, ng bonggang-bongga para sa iba. Tapos ngayon gusto mo naman na iyon naman ito, balato mo naman ito sa sarili mo, 'di ba? Kaya okay lang 'yan. You also deserve to be happy, Gemini, 'di ba? You also deserve to pamper yourself. Isipin mo din 'yon, na hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng pagkakataon puro mo ibibigay ang lahat. Magtira ka din para sa sarili mo. Kasi kung ikaw yung mawalan, ikaw yung maubusan, ano pang ibibigay mo?
'di ba? Kaya kailangan mo din na magtira ka para sa sarili mo. At ito, tulad nito, kung ano man ang opportunity na 'to, don't think na nagpapaka-selfish ka dito, 'di ba? Kasi marami ka ng binigay sa kanila, sa kung kanino man. 'Di ba? Tumulong ka na, 'no, tumulong ka na ng maraming beses. So, ito parang balato mo na lang din ito sa sarili mo. Deserve mo din na maging masaya, deserve mo din naman na na unahin mo naman din muna ang sarili mo, okey? Kaya wag kang ma-guilty, 'di ba? If you are also going to take care of yourself first sa ngayon, 'di ba? Yung parang bibigyan mo din naman ng pagkakataon ang sarili mo na mag-enjoy ka rin naman. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.